Sabi ko empleyado ako, meron siyang course na binebenta 16,000 sabi ko, "Hindi ko kaya." Welcome to FN Station Podcast. Dito natin pag-uusapan ang mga negokwentong pangarap at tagumpay ng aking mga kaibigang negosyante mula sa iba't ibang industriya. By the way, I'm Ferdinand Donesa, your FN Station Podcast host, and I've got 7 years of experience in running a business and over a decade as an IT professional. Sa gabing ito, isa na namang matagumpay na negosyante ang makakasama natin na magbabahagi ng kanyang inspiring story na tiyak na kapupulutan natin ng magagandang aral. Actually, itong kaibigan ko na to, no, nagkasama kami sa isang mastermind event and eventually nagkaroon kami ng konting sharing when it comes to business. And nakaka-inspire yung story niya kasi isa siya sa mga unang naging mentee ni Coach Edward Reformina, no? So kung familiar kayo kay Coach Edward Reformina, so more on digital services siya. So digital marketing services, when it comes to online business, sila yung mga nauna. O makilala niyo sina Fibolim, um, sina Gregorio, yan yung mga nauna nung mga panahon ng hindi pa masyadong sikat ang e-commerce, hindi pa masyadong sikat ang mga online services. And itong kaibigan natin na 'to ay isa siya sa mga unang mentee ni Coach Edward De Formina. So, siya ay dati ring empleyado for the longest time and pinagsabay niya rin ang pagiging empleyado at nag-transition siya unti-unti sa pagiging negosyante. So, totoo 'no, so ang pagnenegosyo talaga, requires grit talaga and taking risks. So, without further ado, let's all welcome my good friend, Brother John Lee. Ayan, eh. So, hello po, magandang gabi po sa lahat na nanonood ngayon. Ayan, so thank you. Ayan, Magandang gabi, brother. Salamat at nakasama kita rito 'no, sa ating podcast. So, matagal sa simula na nandun 'no, 'di ba? oo. So, tsaka thankful din, tsaka opportunity na rin 'to. So, at least, it's time na rin siguro ma-expose tayo Tama, tama 'no. So, yeah, thank you din. sa panahon ngayon talagang branding, sobrang importante yung branding. So, isa sa mga means na ginagawa nito para mas magkaroon tayo ng exposure din, 'di ba? Yes, tama. Maganda rin 'to, magandang simula. Tama, tama. Ayan, Tatanungin lang kita 'no, so kasi dito sa podcast natin ang pinaka-context talaga ng mga topics natin, mostly mga pinag-usapan mostly mga guests natin dito is we want to share how tayo mga negosyante, paano ba tayo nag-start, 'di ba? So, kasi 'di ba hindi naging madali yung pagsisimula ng business, eh. So, yes, probably maraming nagko-question or paano ginagawa yung ganitong pagbi-business. Kaya ito yung pagkakataon para, mai-share din natin yung mga knowledge and wisdom na natutunan natin along the way dun sa pagpapatakbo ng business. yes, tama. Okay. So, sige, ito yung first question ko sa'yo 'no. Sino ba si John Lee and what's your business? And how long have you been a business owner for? Ayan, so ang gandang tanong ano. So by the way, I'm Janly Erascolini, so taga Isabela ako and dito talaga ako nasilang. It's either, Cauayan City kung pamilyar kayo sa, sinasabing Ideal City of the North, 'yan, Cauayan City, Isabela. So, actually hindi, masasabi kong baguhan pa rin ako pagdating sa pag-start up ng business na 'to. So dati kasi, I work for a hospital. So ang parang senaryo kasi dati niyan parang, dati ako after ko mag-graduate ng college by IT profession ko. So, 1 year ako natenga. Kumbaga 1 year akong parang naghintay or something na although may siyempre may mga naghahanap ako ng hiring so that time. And the same time, after ng 1 year, may narinig ko lang sa radyo that time na may sa isang hospital na kailangan ng IT. So dun nagsimula. Hanggang may pero before, kami ng brother ko may mga business kami, mga networking. Familiar na kami sa mga selling, Okey. and familiar kami sa mga simula kasi, actually ako, hindi ko makalimutan grade 4 pa lang, nag-start na ako magbenta. Wow, Grade 4 pa lang ako so, parang yun yung parang history ng ano, parang meron akong biscuit that time na parang, tawag dito, meron akong biscuit na pinabawal sa'kin ng mother ko, yung paborito kong biscuit, cookies kasi yun.
parang binibili ko siya ng ₱6 tapos pagka binuksan ko yung cookies pinag-aagawan ako, pinag-aagawan yung food. So sabi ko pagka tinatanong ako, "Nasaan yung baon mo kinuha ng mga classmates?" Ang ginawa ng mother ko parang yun nga, nagbigay siya ng mga biscuit. Ang ginawa ko nun binenta ko kahit piso-piso lang. So, parang tumutubo ako that time, ₱6. So, dun pa rin talaga start pero, to cut the short short, after ko na-graduate na yun nga, pumasok ako ng hospital ay sa IT admin. Kaso that point pa lang nun mga I think 2013 that time. So, hindi naman ganun kalaki yung sahod sa hospital pero pinagtiyagaan ko although experience yun sa'kin. Pero nung time na yun, before ako pumasok ng pagiging IT, meron na kaming network before nung brother ko, may mga binebenta na kami, mga perfume, anything basta pagkakakitaan, coffee, mga gano'n. Pero yung mga yun nga ang nangyari, yung company hindi nagtatagal, so nagko-close. So nag-separate kami ng ibang venture kami. Marami kaming pinasukan, eh, yung brother ko marami kaming kumbaga kami yung brother ko, kami yung parang magkasama na Okey, madalas magkasama kasi minsan, meron dati siyang nasa parang CP ano yun, computer shop before. okey. Tapos nung college ako ine-extra niya na ako dun every Sabado, Linggo para lang meron ako allowance pang-college kasi nga fatherless na ako since grade 4, wala na akong father. I So yung brother ko na yan, yung si Kuya DK, si DB, so na-meet mo sa isang mastermind natin. So yun talaga, parang siya din yung nag-call sa'kin, siya yung nag-offer sa'kin, siya yung nag-motivate sa'kin para kung bakit ako nandito na rin. So yun, ang nangyari that time is, ayun nga, ah, marami ng background regarding sa sales tapos siyempre kung ano yung puwede mong ibenta na siyempre legal, hindi naman sa ano. So yun, hanggang sa dumating yung time naman, ah balik yung sahod nung hospital na yun, nag-change ako, lumipat ako, sa ibang lending company naman. So, ang problema naman sa lending, 10 branch yung hawak ko sa buong Region 2, ako lang mag-isa IT. So, although gano'n siya, 10 branch yung hawak ko. So, yun, kung pamilyar kayo sa norte, kung alam niyo yung Tuguegarao, 'yan. Tuguegarao hanggang Vizcaya, hanggang Nueva Ecija, travel ko 'yan, kumbaga sa ko yun, sa management ko ng IT yun. So sabi ko na-stress ako, sabi ko ang prayer ko na nun, "Lord bigyan mo ako nung time na, bigyan mo ako ng parang, marami akong time sa family, business na hindi naman sagabal din." Actually nasa church din kasi ako, may mga commitment din ako sa church ministry. So nag-ask ako kay Lord, "Lord parang bigyan ako ng something na puwede kong hindi ako sagabal sa hindi ako oras." Pumili kapag may mga event, gano'n. Tapos kapag may mga gawain din sa church, nandun din ako, may mga gano'n. So, minsan kasi nung time na yun, actually twice lang ako naging employed, eh. Simula after that, wow. nag-journey na ako sa entrepreneurship, gano'n na siya. So, pero that time, before pala 2030, before nga ako pumasok ng hospital, merong kasi networker na kami ng brother ko dati. May pinapasa siyang e-book sa akin, yun yung e-book dati, yun yung nagpa-open mind sa akin din about sa business, yung kay Fermina. Okey, okey. Fermina, dun na ako natuto. Meron siyang e-book that time parang, Pinoy MLM Expose. Okey, okey. Binasa ko yung e-book na yun, sabi ko, "Hala, shucks ang dami ko palang pagkakamali regarding network marketing before, yung mga old strategy ways," mga gano'n. So, parang nung nabasa ko yung e-book na yun, just sa free e-book lang, pinabasa sa'kin ng brother ko, "Uy, basahin mo 'to, may matututunan kayo dito." So, parang na-kuwan ako, na-mind blown, oh, grabe na-open ako, grabe yung value nung nabasa ko yung e-book na yun. Parang mind blowing talaga siya. From dun na parang start na yun dahil uso na kasi sila yung mga taong nagfe-Facebook at that time, eh. So, na-follow ko na si Edward, ini-stalk ko na siya sa YouTube, lahat puro courses niya, bumili na ako. Tapos that time dun ako nag-start, yung empleyado ako ng lending company that time, meron siyang binebenta na digital product. Okey. So, Ilang years ka empleyado bro? actually nung sa hospital po nasa 2 years and a half, parang 2013, 3 years lang and a half nag-resign ako. After nun lumipat kaagad ako ng lending kasi may kaibigan akong ni-refer ako
na kailangan daw nila ng IT, urgent na tapos parang, maganda din Christian company din 'yun. Ah, So, okey, nice. kaso nga lang 'yun nga siyempre hindi na wala na yung promotion, wala ng gano'n. Although hindi naman ako nagsisisi pero 'yun nga, na nung nag-start na ako nag-online marketing habang empleyado ako, sa gabi naman digital marketing. Pero nagra-run na ako ng ads that time. So, parang hindi pa naman ako gano'n kagaling mag-ads, pero may mga yun kasi yung kasagsagan ng bulusok nung sobrang murang CPR that time, eh, Oo. mga panahon nung mga 2016, 17, 18, yan. Di ba yun kasi hindi pa uso ang Facebook ads that time, eh, parang, hindi what I mean uso na Facebook ads pero hindi pa gano'n kagamay ang tao sa digital marketing that time. So, nung nakita ko sila Edward, Unity Network. Sabi ko empleyado ako, meron siyang course na binebenta 16,000 sabi ko, "Di ko kaya." Kasi blueprint yun, eh, binebenta nila blueprint. Ngayon, nag-revise yung company din nag-revise sila kasi parang I think parang hindi naka-afford ng 16K binaba nila naging 3K. Nung sabi ko, "Uy 3K na" kasi follower lang ako ng e-book niya. Tapos hindi pa ako mag-sponsor more downline siya na e-book parang nabili ko pa that time ₱500 dahil nasa email marketing niya, sa subscriber niya ako. So, sabi ko, naalala ko pa dun, eh, sabi niya, "Birthday ko 'to Janly 50% discount." So, nakabili ako ng e-book niya. So, ang halaga nung e-book niya that time 1,000 dahil birthday niya, nabili ko ng 500 tapos sabi ko, "Di pa ako marunong sa mga online-online nun." Sabi ko nagpatulong ako kay kuya, "Kuya, may 500 ako, may gusto kong bilhin na e-book ganito, ganito. Kay Edward kasi ano yan, maganda 'to, i-sponsor mo downline." Sabi. So, nagpatulong ako kay kuya ko that time, siya bumili, binayaran ko yung payment sa kanya. Tapos sa e-book niya may mga upselling kasi dun, eh, di ba? Na familiarize na ako kay digital marketing nila. So, bumili ako, dati 16K pero sa mga advertisement na may lumalabas na ng 3K. So, bumili na ako nung 3K, dun ko na natutunan yung mga basic blueprint nila kung paano mag-start sa digital negosyo or digital business, okey, ganun. Dun siya nagsimula. Medyo napahaba 'no? Okey lang, okey lang. So, bale dun sa time na yun, employed ka pa nun, 'di ba? Bale employed ka pa nun. Ako talagang empleyado po talaga ako nun, oo. So parang pinagsabay mo siya. Oo, ako that time baka marinig ako kanina yung empleyado, eh. Kasi that time idea ko, kontrol ko yung kontrol ko yung oras ko. Eh, So, parang yung sa IT may provide si company na laptop, may provide na internet, tap ganun siya. Tapos parang, yun lang, kung gusto ko mag-travel sa isang branch, pa ma nasa kumbaga decision ko kung gusto ko pumunta sa isang lugar, sa isang branch, para i-check yung mga gamit nila. So, sa akin yung access. Pero that time, naglaman ako ng ads kapag nasa travel ako, sumasagot ako sa bus, ng mga LOE. Gano'n siya. so paano ka naman nag-transition? So, since yun nga ginagawa mo na yung ano, yung nag-a-ads ka na, nag-aaral ka na. So, paano ka nag-transition from being an employee to full-time business owner? Okey. So, nung actually marami rin akong napagtanungan before din na mga mentor din or mga yung mga nauna sa'kin regarding sa journey na yun. So, may mga tatak sa community kasi namin talagang may mga kumikita na ng 100,000, Wow. kung minsan 1,000,000. So, minsan siyempre hinihingi ko yung advices nila. So, may mga in-advice kasi sila before na parang kailangan daw muna kumbaga 6 months ahead kung nasu-sustain na yung income mo ng business na yun, it's either puwede ka ng mag-proceed sa mag-full-time o talagang nagiging stable naman yung income mo, yung part-time na yun. So, ang nangyari kasi dati parang nakukuan na ako, eh, nasa sidetrack. What I mean nahahati na talaga yung oras ko, eh. Kasi nga, biruin mo po minsan nagta-travel ako ng gabi ano, sabihin natin na Tuguegarao. So, 2 to 3 hours kasi 'yan 'pag makarating sa amin, depende pa kung hindi traffic. So, kung minsan uuwi ako mag-a-out ako ng branch doon mga sabihin kong 5 or 6, minsan mag-aabang pa ako ng bus, 7 to 8, 9, minsan 10 gano'n. Or 'pag wala pang bus, inaabot ako ng minsan late nakakauwi, minsan 12 midnight pa ako umuwi that time, eh. 'Yun ang sabi ko nakaka-stress at tigas
So, sabi ko nga kung ipapakita pa daw yung mga ibang PowerPoint ko dati, may mga presentation kasi ako, mga payat pa talaga tapos talaga stress talaga, haggard. Pero yun, so dun na nag-start, siyempre pina-pray ko din, pinag-isipan ko din na talagang, if ever ba na 'pag full time ko 'to, ano yung mangyayari? Parang may kunyari siya, may pros and cons na rin ako. If ever ba magpu-pursue ba ako, if ever ba mag-stay pa rin ba ako sa 8 to 5 hours ko, ganito pa rin yung situation ko ngayon, Tama. mga gano'n. So, nag-decide talaga ako. Kumbaga, bale ilang years na nung ilang years na nung time na nag-decide ka from employment to full-time business owner? Bale ilang Yet years ka na rin? nung I think 2019, ay naalala ko pa, 2019 December, yun na yung time na pa-resign na ako. Okey. So, sa although yung company na yun dahil, ayaw akong pag-resignin kasi nga, one IT per region lang yung anong tawag dito, ginagalawan ko nun. Parang sinasabing, need ka pa ng company, gano'n. Kaso nga lang, ang nangyari sa company, nag-change kasi ng management. So, Oh. siyempre nag-change sa management, binago yung parang mga sistema, parang ito may limit na lang sa mga sa allowances, tapos yung matagal ka na rin sa company, walang promotion. Pero same naman, although blessing pa rin naman sa'kin yun kasi may natutunan ako sa company na yun, tapos ina-adapt ko yung sistema nila sa proseso ko ngayon. At least marami pa rin, ang importante dun may natutunan ako. So, dun ko rin. So, nung 2019 nag-decide na ako na magre-resign kasi that time yung mga partner ko before digital marketing before, actually sila Fibo Lim, top earner na namin nun. Sila Fibo, sila Jay Gregorio, si Ken Baisa, 'yan. So, sila yung talagang malalakas mag-ads noon pa. Pero kami noon parang limit lang naman pa kasi yung pero sila talaga yung nag-level up. So, Oh. after nun mga kaibigan namin sila, mga kaibigan ko rin, nagtayo ng company na another company. So dun ako na-switch na sa nag-portion ako sa digital na business na. So pinasok ko na yung mga affiliate marketing, dropshipping business, tapos selling digital products. So dun na ako parang, okey, ibig sabihin kahit nasa digital product yung market ko is maraming maraming makakilala. So dun ko na siya pinursue. Until now, after nun din ako nag-employed sa ayun, hindi na ako nag-employed, more naging kwan na lang ako, parang, hindi pala, actually maliban dun may mga ibang business din ako na inempisan. So siyempre tapos ngayon may partner kasi ako ngayon na dun na kami nag-start na, ito mga partner ko rin sa digital product before, ngayon ibang kumbaga siya, ibang niche niya tapos ako nasa website designing, kaya nag-combine namin yung kung anong meron siya, nag-combine kami. So sabi sabi kasi namin, yung client niya kailangan yung services ko, yung client ko kailangan yung services niya. So sabi ko sa kanya, why not mag-kuwan na lang tayo, mag-team up tayo, sabi kong gano'n. So, dun na actually, this February sana, inayos na namin yung pangalan nung name. So, hindi pa naman siya gano'n kalaki but, we're praying na, ah, yun nga may pangalan na kasi yung kine-create naming startup, ano 'to, marketing solution. So, ayun, yun is Oh, dun yung parang pinaka-startup na talaga. ang galing din 'no, kasi nabanggit mo 'no, parang isipin mo kasabay mo sina Fibo Lim, sina Edward Porpina, sila talaga yung mga ano, yung mga kumbaga Si for me 'no, siya po talaga yung mentor ko sa digital marketing talaga. Kasi yung mga lesson niya, dun talaga ako na-open up talaga sa mga lesson galing. niya. Oo, kasi 'di ba siyempre bilang ako, tulad ko, natutunan ko yung digital marketing ano, kumbaga sobrang sikat na sila Edward Reformina, kumbaga ang dami na nilang followers, Pero ikaw maging mentor mo siya, hand in hand, so sobrang laking bagay na sobrang edge mo na kaagad yun, 'di ba? Kasi 'di lahat magkakaroon gano'ng opportunity, pero ikaw, 'di ba, ang galing, nice. Naalala ko pa nun, share ko lang ano, naalala ko daw, meron kasi yung dun kasi sa dating, trinate na company niya,
Meron kasi yung upselling, yung Okey. kailangan mo mag-upgrade para tumaas yung mga commission level mo. Naalala ko that time sabi ko ta's company pa ako nun, tinulungan ko pa siya. Tinulungan ko siya sabi ko, "Hindi ako rin talaga mag-iisip." Talagang alam mo yun, sabi ko investment ko 'to. Kumbaga ang halaga that time, hindi ko 'to makalimutan, eh, pati nga yung resibo tinago ko pa. Kasi first time ko nga mag-release ng gano'ng level of amount na Tama. parang pagka ni-release ko ba 'to, kikita ba ako, parang gano'n. Kasi kung ang thinking ko lang talaga dun kikita lang, hindi, pero ang tingin ko talaga dun yung knowledge at saka yung skill tsaka yung growth sa'kin. Hmm. So, talagang pikit banana lang ako nun, pikit banana ako. Minold ko siya sa CAD pa namin, co-op namin that time. Maganda kasi dahil sa company na yung empleyado pa ako, may co-op kami tapos may savings kasi yun. Every sahod nakakaltas yung Okey. sahod. Tapos puwede kang mag-loan any amount kasi nga dahil co-op member ka. So, ni-release ko 40K tapos talagang parang 3 months ata o 6 months ko siyang binayaan, gano'n siya. Totoo, 'di ba? Kasi hindi ka mapupunta sa sitwasyon mo yun kung hindi ka nag-risk, 'di ba? Yun Correct. kasi starting point, eh. Starting point talaga yun. Oo. Sige, so since napag-usapan na natin yung starting point na yan, so ikaw, ano yung masasabi mong 1 to 3 real challenges or obstacle na na-experience mo nung pinapatakbo mo na yung sarili mong negosyo and paano mo siya na-overcome? Kasi siyempre 'di ba, madami tayong pinagdadaanan, eh. Ano yung naging mga struggles mo? Ayan, so yung that time ang challenge na nun, ah, okey, sige magbigay ako ng short ulit, background. After ko mag-resign, siyempre nag-connect kami ng mga kaibigan namin, yun sila sila yung mga kasama ko dati. Nag-gawa ng company tapos kumita kami sa company na yun kaso ang nangyari nag-close yung company. So, yung challenge sa'kin that time sabi ko, "Paano ako magko-continue kung nawala na yung pinaka-product ko?" So, dun na ang naging challenge sa'kin nun, nag-specific niche ako muna. Kumbaga nag-aral ako ng isang specific niche that time. Sabi ko, 2019, kasi magpa-pandemic, before January tapos February pumutok yung pandemic. Eh, ngayon yung before mag-pandemic, yun yung kasagsagan ng marketing namin dati kasi yun nga, di ko na babanggitin yung kam Sige, sige. company na nagte-trend nung time na yun sa lahat ng, ah, businesses sa Pilipinas. So, parang basta all-in-one smart system yun na tapos pumutok yung pandemic, malakas pa rin kami kasi meron kami yung may dropshipping that time, eh. Oh, MLS nice. shipping, parang, affiliated na MLM pa, may dropshipping, all-in-one system talaga siya. Good. Ngayon nung pandemic, although talagang kumita kami dun kaso nung pandemic talagang kasagsagan, talagang kahit lockdown yan may nagde-deliver. Tapos siyempre hindi nagtagal, parang may nanira, di namin masabi pero may nanira mga gano'n. Nag-close yung company. So, naging struggle ko that time, yun nga sabi ko, "Paano na? Ano na mangyayari?" So, parang sabi ko naman ayoko naman bumalik ulit sa pagiging employee kasi nga parang ambition ko na kasi gusto ko na rin maka-build talaga ng, successful entrepreneur or, family company na in the long run magiging inspiring story 'to, mga gano'n. So, dun na parang chinalenj ko sarili ko that time nag-invest na ako sa mga courses, nag-kuwan ako nag-specific niche muna ako. So, Facebook ads marketing. Nag-enroll ako sa mga courses about basic, actually mga basic, actually ngayon continuous learning pa rin naman ako. So, pero nag-aaral na ako. Nung time na yun, sabi ko para lang hindi ako ma-zero, kumbaga hindi ako ma-zero ng income, naghahanap ako ng puwede kong ibenta, na tipong minimal lang yung anong tawag dito, minimal lang yung puhunan, pero at least yung skills ko napa-practice ko siya, parang, gano'n siya. So, that time, nagbebenta ako ng mga e-book, ayun. So, mga bundle e-book, may mga pages ako na parang hindi naman ako kilala, nakakabenta, gano'n. Ang nangyari kaso yung benta ko di ko pa kasi alam di ko pa alam that time yung pricing, selling, wala pa akong idea talaga sa gano'n kasi nga, parang nakalakihan ko yung na existing ng company, naka-fixed price lang ako, parang na gano'n yung mindset ko that time. So, parang binebenta ko na yung e-book parang 299 gano'n na siya bundle.
So sabi ko, "Oh, mura lang kasi lang." Gising ko kasi parang break-even lang ako sa parang maliit hindi, pera na. That time naghanap ulit ako ng ibang product. So may mga binebenta akong product na ngayon na digital, subscription business or subscription product na dun talaga ako bumenta ng malaki sa digital na yan, sa ako na yan. So, hindi ko na lang muna siguro i-shi-share sa yun ang ganyan. Tapos ang nangyari siyempre nung mga kumita na, konting kumita, so nag-invest ako konti sa may mga partners ako before dito sa Isabela, mga e-commerce side naman na ayun nga, nag-invest ako kumbaga ay nag-put ako ng ibang money doon. Tapos every year kumikita na lang siya, nagwi-withdraw ako. Tapos sa ibang partner ko naman sa churchmate ko din before, may mga ano yun, yung CCTV camera na kailangan siya ng fund, so kami. So ako naman dahil kumita ako sa digital, nag-allot ako ng mga konting investment. So, nung time na yun yung time na yun masasabi ko na kaya ko ng mag-resign kasi nga kumbaga may na-create na akong income stream, Nice. sample before. So, habang maliban sa employed na ako pero at that time, make sure before ako nag-resign nabayad ko na rin yung kinapuhunan ko, mga gano'n. Tapos ayun na, after pandemic nagtuloy-tuloy na yung digital product hanggang sa nag-switch na ako that time nag-switch na ako sa pagiging social media manager, naghahanap na ako ng client ng US Oh, tapos that time, dun ako sa mga FB groups tapos may nagke-create din kasi ako ng vlog sa YouTube ko. hmm, Tapos ang nangyari, eto first client ko siya, nakita niya ako sa YouTube sabi niya, minessage niya ako sa personal Facebook ko. Tapos sabi niya, "Jelly nakita ko kasi yung channel mo nagtuturo ka ng, na may share kang parang basic Facebook ads marketing. So actually gusto kita, puwede ba akong set ng meeting sa'yo?" So dun ako na-kuwan ulit parang dun ako ting may parang nagka-idea, parang meron palang need na kumbaga na sa'kin may mga tao parang, nangangailangan ng services ko. So nag-kuwan kami, nag-talk kami, so nag-meeting kami. So, ang first na client ko is, condo. So condo, seaman siya, actually seaman siya tapos, extra extra income niya yung pag-build nung condo rent. okey. Yun. Tapos ang maganda same siya dun sa condo nung brother ko. Actually dun din siya pero hindi kilala ng brother ko, pero same sila nung building. Tapos sa Victoria de Manila yan, eh, ta's Okey. nag-usap kami. Tapos yun after nun, yung saktong pagkaputok ng pandemic, tapos mga 2 months lang, biglang nag-close yung company na hina-handle kong marketing Mm. na yung affiliate before, dun na pumasok. Nung nag-getting client na ako, actually sabay yun, eh, digital product marketing tapos getting client nag-message sa'kin hanggang sa binild ko yung Facebook niya from zero, from scratch. Wow, So, binigyan ko siya ng magandang sales that time. So, ako gumawa ng copy, pati video editing. Hindi pa uso ang AI that time. Manual editing lang ako. So, yun nabigyan ko siya ng magandang result. Ang problema that time is dahil pandemic nag-istrikto yung condo. hmm, So, dati kasi, kahit walang vaccine, puwedeng i-adapt sa rent. Applicable ngayon nung parang nagkaroon ng second restriction na kailangan lahat ng papasok sa condo is may ID ka ng vaccine, ganito, ganito, tapos naka-2 vaccine ka pa. So, parang nag-restrict na siya. So, yung sabi nung client ko, "Jelly, ayaw ko sanang sabihin 'to but, ito yung mangyayari kaso nga lang although gusto ko siya kasi malaki yung benta natin, malaki yung sales natin." So, hindi ko 'to kumbaga 'to hindi ko na 'to control, nasa side na nung admin na ise-surrender ko na lang ulit yung condo, babalik na ako ng seaman. So, oo. parang dun ako nakuwan, sabi ko, "Okey sir, actually sige sir kung yun talaga yung pero kami ni client talagang, naibigay ko yung parang pinaka-the best ko sa kanya kasi from scratch binild ko yung page niya from zero, zero likes tapos yun, Nagkaresulta talaga, 'di ba? Nagkaresulta na parehas kayong nag-benefit, 'di ba? nag-benefit. Yun talaga, eh, kasi yun, eh, yun talaga yun, 'di ba? Kung di mo sinubukan, hindi mo kumuha ng mga courses, hindi ka naglakas loob mag-accept ng clients, di talaga mangyayari yun, eh, 'no? Oo, eh. Ito bro, so
ikaw, any lasting thought na you can share about your business or career o yung sabihin nating turning point o realization mo or success to any aspiring entrepreneur or startup na you can share? Pagka yung talagang masasabi mong ano, anong tawag dito, yung eto yung turning point ko, eh. Eto yung time na naglakas talaga akong loob para gawin 'to kasi alam kong merong need na kailangan kong i-provide ng solusyon. Sige, bro. Ayan. Ah, Sige. Sa mga okey puwede. Sa mga gustong mag-start ng ganitong klaseng business nila, it's either freelancing career or mag-start ka ng business, I suggest muna na maghanap ka ng mentor. Yung mentor na yun na yung tipong mentor na yun nakita mo na sa kanya yung gusto mong marating, okey? At least meron ka na kasing guide kung paano mo rin sisimulan. So, especially for me din, Ah, kung, kumbaga sa'kin, kumbaga yun number one, find a mentor na magtuturo sa'yo and then find a niche or business na gusto mo ring pasukan na related din sa mentor na yun, na if ever kasi hindi mo na kumbaga yung failure nung mentor mo hindi mo na mapapagdaanan, at least meron ka ng path or meron ka ng guide para magsimula nung ganitong, business. So, hindi ko sinasabing madaling mag-business, example for freelancing, hindi ko rin sinasabi na mabilis ang kitaan, mabilis ang kita o mabilis ang pera, but, kung yun kasi ang lagi mong chine-check yung kita, I think kung ang lagi mo lang iniisip is yung pera, so mahihirapan ka talaga. So, I suggest to you kung nag-start ka pa lang, kung pinapakinggan mo 'to ngayon, kung nag-start ka pa lang, I suggest na na-i-provide mo yung value sa client, makapagbigay ka ng solution sa client, ma-win mo si client na at least yung nabibigay mong services sa kanya is goods din sa kanya, Nice, ayan. nice. Tama 'no, kasi hindi madali ano? Oo. Kasi inisip ng iba porke nagnegosyo ka na madali, pero I can say one benefit is talaga may freedom kasi you can control what you can earn, 'di ba? Yes. Yun yung isang maganda ron. So yan, ayan. So eto, siyempre hindi natin palalampasin itong pagkakataon na 'to 'no. So, I'll be giving you a chance to really promote your business, kung ano yung company name mo, every detail of your company, your contact information, so that everyone who might need your services, eto na yun. Si John Lee na yung solusyon, okey? Sige, go. So, by the way po 'no, sa mga business owners and may mga existing businesses na, kung naghahanap po kayo ng, digital marketing services, so, especially for me and my team, yun po, we create landing pages for you, landing pages, funnel design at saka email marketing services, and the same time, Meta and IG ads. And so, puwede niyo po akong ma-contact in my Facebook account, John Lee Esconili. At the same time may official website, www.johnleeesconili.com, so you can check my services po doon. If ever magustuhan niyo yung services, we can set appointment and yun po, we can set a meeting for you. Yan, That's it. nice, nice. Meron ka bang phone number? Puwede mo ring i-mention brother kung meron kang phone number. Okey, so phone number siguro sa website na lang para at least, Sige. Oh, naka-brand naman yung website sa Google. yun. Okey. So bale ayun, so grabe 'no, grabe yung story ni John Lee mga, Ah, ah, actually marami pa yan pero siyempre grabe yung story 'no. Eh, ito talaga yung kailangan maintindihan, eh, kasi itong podcast na 'to talaga is for many employees to realize na there's more than being an employee, 'di ba? Tama 'no? Although hindi lahat is for business, pero, ayaw din natin silang mapunta dun sa point na no choice. Kasi laging may choice, eh, laging may choice. isa choice talaga, eh. Sa choice talaga, eh. You just have to try, 'di ba? Ah, Kailangan mo talagang sumubok. Kasi kung di mo siya talaga susubukan, di mo talaga malalaman, eh. And imagine, sa story ni John Lee, 'di ba? So, imagine 'no, ginagawa niya yung pagiging negosyante habang empleyado pa siya, hanggang sa dumating yung point na tapat na yung sweldo niya dun sa kinikita niya sa business niya. Eventually, nag-transition siya. So, yun yung isa sa mga takeaway talaga na makukuha natin dito 'no. Kaya sobrang thankful ako dun sa shinare mo, John Lee 'no. Thank you sa story na shinare mo. I'm sure
hindi pa ito yung huli nating pag-uusap, eventually masusundan pa tayo ng iba pang mga sharing natin dito na makakatulong sa mga audience natin, Ayan. okey? Thank you din sa opportunity. Maraming salamat Brother John Lee 'no, grabe yung story na shinare mo 'no, kasi, hindi madali yung pinagdaanan mo, eh, kasi I'm sure lahat ng mga nagta-transition from employee to full-time negosyante, hindi madali pinagdaanan 'yan. Gaya ni Brother John Lee, yung mga pinagdaanan niya na pinagsasabay niya, nag-close pa yung company niya, nawalan pa siya ng client, pero dahil meron siyang mentor, meron siyang coach, patuloy siyang nag-aaral. So yun yung nagbigay ng hope sa kanya na ituloy-tuloy niya yung ginagawa niya. And dahil dun sa patuloy na ginagawa niya na yun, look at him now, he's in a better place, masaya siya sa buhay niya, and meron siyang mga successes sa buhay niya na hindi niya na-experience nung panahon na nagtatrabaho pa siya. Kaya sa ating mga viewers, I hope it inspires you and don't, don't be afraid to try. Yun lang naman yung gusto namin i-share dito sa inyo 'no, na hindi 'wag kang matakot sumubok kasi dun sa pagsubok na pagdadaanan mo dun ka talaga matututo and eventually you will find your own freedom as you keep trying different things. 'Di ba, John Lee? Yes, tama, tama. Okay, okay. So guys, maraming salamat. Again, this is Ferdinand Danesa, your FN Station podcast host, and we will see you in our next episode. Thank you and good night.